Kukuha tayo ng pandan. Tatlong peraso. Lalagyan natin sa gagawin nating ice candy. Yan o. Gagawa tayo ng ice candy. Ang gagawin ko ice candy, ang flavor. Kuha tayo ng parang salad. Meron tayo ditong mixed fruit. Tapos, meron tayong evaporated milk. Lalagyan natin ng 2-in-1 crema asada. Tapos, lalagyan natin ng condensed milk. Siyempre, lalagyan natin ng cheese. Tapos, lalagyan natin ng gulaman. Tapos, syempre, kailangan merong may pandan para yung lasa niya may pagkapandan. Tapos, syempre, kailangan may sugar. At lalagyan natin ng pampalapot niya mamaya. Isa na natin. Tapos, syempre, kailangan meron kang pambalot ng ice candy. Ang sukat nito yung 1-in-1/2. Yan. 1-in-1/2 by 10. Yan. Yan. Gagawin natin yung ice candy kasi sobrang init na ngayon. Maglalagay muna ako dito ng 2 liters ng water. Yan. Tapos, ang gagawin natin dyan, hindi pa naka-on yung stove natin guys ha. Lalagyan ko ng 2 cups ng cornstarch. Cornstarch ngayon yung ginamit ko kasi yun yung meron ako dito sa bahay ngayon. Pero kung meron ka ng cassava starch, pwede rin yun. Haluin lang natin maigi kasi sa una mahirap haluin yan kasi yung cornstarch lumubog na sa ilalim, tumitigas. Kaya kailangan, pagkalagay mo ng cornstarch, haluin mo maigi. Hanggang sa matunaw. Then, lalagay na natin yung pandan leaf na kinuha natin kanina. Pagkatapos, haluin muna natin ng haluin to make it sure na na walang buo-buong cornstarch bago natin i-turn on yung ating kalan. So, dito kasi sa kabilang kalan, luto naman ako ng gulaman. Lalagay ko to mamaya sa gagawin nating ice candy. Tunawin lang din natin maigi yung yung gulaman. Tapos ito na, balik na tayo dito sa kabila. Dito sa ginagawa natin, no. Haluin na natin ng haluin. Tapos yung apoy nyo dito, medium heat lang, guys, no, para hindi masunog yung ilalim ng nung pan. Kasi syempre to cornstarch to Kaya kailangan haluin mo ng haluin maigi para hindi masunog yung ilalim. Kaya naman tayo naggagawa ng ganito kasi para yung yung ice candy natin, creamy, yung tawag doon, yung pag kinagat mo smooth, 'di ba? Hindi magaspang. 'Yun. Kaya talaga pag gumagawa ako ng ice candy, nagluluto muna ako ng ng pinaka base niya. Dito natin ilalagay mamaya yung mga ingredients natin. So, ito yung pinaka liquid na paglalagyan ng ingredients mamaya. So, ang gagawin mo lang dyan, hahaluin mo lang ng hahaluin. Hanggang sa maluto, makikita nyo naman yung pag nagbabubbles na kumukulo na. Yung parang itsura nito, yung parang kung familiar kayo dun sa ganun yung itsura. Pag luto na yung yung cornstarch. Then, after this, na luto na yung cornstarch, tsaka ako ngayon mag-a-add ulit ng another 1 liter ng water. Okay na to, palalamigin na lang muna natin. Ito na yung pinaka-base natin. Dito, pwede kang kahit anong flavor yung gawin mo na dito sa gagawin mong ice candy. Tapos, ito na, matigas na yung yung aking gulaman. Magsisimula na tayo. Bali, ang gagawin ko dito sa mixed fruit, ilalagay natin dito sa food processor para para makrush. Kasi pag ganito kalalaki yung ilalagay ko sa ice candy, ang hirap naman ilusot sa plastic ng ice candy. Kaya mas maganda pa rin i-crush mo yung yung mixed fruit. Check natin, tignan natin kung pwede na. Tama na yung ganito lang. Ayoko rin naman yung sobrang yung durog na durog. Yan, yung ganito lang. Okay na yan. Pagkatapos, ito na rin gulaman. Lagay na rin natin dito sa food processor. Para mas mabilis. Kesa naman yung mamanu-manuhin ko na hihiwain natin ng maliliit. Dito sa food processor, saglit lang. Isang pindot lang. Oops, yun na kagad. O, diba tapos kagad? Bakit pahirapan pa natin yung sarili natin maghiwa ng gulaman? Tapos ito na syempre yung magpapasarap sa ating ice candy, yung mga gatas natin, yung condensed milk, yung crema asada, tapos pati yung evaporated milk. Yan. Tapos lalagyan natin ng cheese. Ito yung ito yung parang babalanse, 'di ba, pag sobrang tamis parang nakakasuya. Kaya lalagyan natin ngayon ng cheese. Tuwang-tuwa ako dito sa cheese grater ko, nag-level up.
Eto na, simulan na natin yung gagawin nating flavor ng ating ice candy. Siyempre, ilalagay na natin lahat yung ating ingredients. Kahit ano mauna dyan, wala naman problema dyan. Isa sa nagpapasarap ng ice candy, yung maraming gatas, yung creamy talaga. Tapos, siyempre, masarap yung ice candy pag matamis. Yung magdadala lalo ng sarap ng ice candy, yung matamis. Pagkatapos, ilalagay na natin tong ating mixed fruit. Ihahalo na natin yan. Pag gumagawa talaga ako ng ice candy dito sa bahay, ayoko nang tinitipid. Kasi syempre yung kids ang kakain. Mas masarap kasi talaga pag talagang marami yung gatas, matamis. Syempre tapos smooth yung ice candy. Talagang ang sarap syempre kainin. Ma-enjoy kainin, 'di ba? At ito na, bago pa natin makalimutan, syempre yung magpapatamis, magpapasarap ng ice candy natin, yung sugar. Huwag natin kakalimutan yan, no? Kahit sabihin mo pang super creamy ng ice candy mo, kung walang asukal, hindi yan masarap. Ito pa, yung magbibigay ng kakaibang lasa sa ice candy mo, yung may konting alat. Ito, syempre, nilagyan natin ng cheese. Yan. Ang ginamit kong cheese dito guys, isang buong bar. For the complete recipe, lalagay na lang po natin sa description box kung interesado po kayo. At ang total cost ng inabot nitong ating ice candy is 487. Oh, nagulat ba kayo? Parang ang mahal, no? So anyway, kasi doble-doble po yung milk na nilagay natin dyan. Hindi ko na lang din pinakita kanina kasi medyo marami talaga tong ginawa ko. Kaya nga umabot ng 126 pieces kasi syempre dinamihan ko na syempre para masulit ng kids yung ice candy dahil nga sobrang init ngayon. Eto na, lalagay na natin yung ating ice candy. Isa to sa pinaka mahirap daw gawin yung pagbabalot ng ice candy kasi mahirap magbuhol. Pero pag bihasa ka na parang ako kasi magaling ako magbuhol, mahigpit. So yung ice candy ko talagang mahigpit yung pagkakabalot or yung pagkakabuhol ng aking ice candy. At bago pa tayo magtapos, syempre magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa matyagang panonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. At yan na guys, yung ating ice candy. Yung binigay ko po sa inyong base na cornstarch or pwede ring cassava flour. Yun yung isa sa sekreto kung bakit yung may nakakain kayong ice candy na napaka-creamy, yung hindi magaras, hindi maaligas-gas sa bibig. Ito po yung sikreto nun. Gamitan nyo lang po ng cornstarch. At ito na, nagawa na natin lahat guys. Syempre, kailangan natin hugasan niya kasi malagkit. There you have it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At maraming salamat po sa panonood at sa uulitin. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. See you on my next video. Bye-bye.